Pero patuloy pa rin ang paghahanap buhay ng mga pedicab drivers dito. Mataas pa rin kasi ang tubig kung kaya't hindi pa ito madaanan ng mga sasakyan. Mas malaki raw ang kita ng mga pedicab driver tuwing bumabaha. Mas mahirap daw kasi bumiyahe tuwing masungit ang panahon kaya mas mataas ang singil. Susi, kung tutuusin nga daw bumaba na ang baha rito dahil kagabi ay hanggang bewang ito at ngayon ay abot hita na lamang. Sa ngayon nga, Suzy, ay kakatapos lamang ng pagbuhos ng malakas na ulan at medyo umaambon-ambon na lamang. Suzy? Maraming salamat sa iyo, Katrina Son. Umabot naman po sa siyam ang bilang ng mga namatay sa paggagupit ng Bagyong Pedring sa bansa. Ayon po sa pinakahuling tala ng NDRRMC, 2 ang nasawi sa Maguindanao at tig-1 naman sa Ilocos Norte, Catanduanes at Caloocan City. Ang huling 4 naman ay nagmula naman sa Valenzuela kung saan nasawi ang mga biktima matapos bumigay ang marupok na pader ng isang abandonadong steel factory roon. Batay po sa paunang investigasyon, papalikas na raw sana sila ng madaganan ng pader. Pahirap pa naman sa pag-aalis sa mga malalaking tipak ng bato na gumuho sa mga biktima na caretaker ng naturang factory. Magbibigay naman daw ng assistance for the burial at funeral service ang city government naman ng Valenzuela para sa pamilya ng mga biktima. Napakasaklap, ano? At yung kinikwento nga sa atin ni Julio Segovia kahapon dun sa area ng mga nabagsakan ng pader, talagang hirap na hirap sila talaga to peritate at ayaw na rin ng local government. Dahil syempre nakakasira din dun sa diskarte nila. Yes, At bukod doon, talagang very gory daw talaga yung itsura dahil nga lasog-lasog na yung mga katawan ng mga biktima nung nadaganan, ano? At syempre yung mga kaanak, tumanggi rin munang magsalita hanggang sa syempre mabigyan ng proper burial itong pamilya. Sasagutin naman daw ng local government. Sa Maynila naman tayo, nawasak ang ilang bahagi ng seawall sa Ross Boulevard sa lakas ng hampas ng alon mula sa Manila Bay. Dulot ng malakas ng hangin ng Bagyong Pedring o storm surge. Lubog sa tubig baha ang mga kalsada. Maging ang bantayog ni Gat Jose Rizal nalubog. Napilitan ding itigil ang operasyon sa US Embassy hanggang ngayong araw dahil sa baha. Pinasok rin ng kulay putik na tubig ang kilalang Spiral Restaurant ng hotel sa loob ng 5-star hotel, Sofitel. At lubog din hanggang bubong ang mga sasakyan sa parking lot. Samantala, pinasok din ng tubig ang unang palapag ng ospital ng Maynila kaya kinailangan munang ilipat sa second floor ang lahat ng pasyente at mga kagamitan sa first floor. Sa kanto ng UN Avenue at Ross Boulevard naman, tila dilubyo ang mistulang umikot na hangin na sinabayan pa ng malakas na agos ng tubig. Nabayo rin ng husto ang Navotas na nasa tabi rin ng Manila Bay. Pati ang ilang barko ay sumadsad sa gilid ng pantalan dahil sa lakas ng hampas ng alon. Hindi ko talaga Picture pa, no? Picture, parang it's surreal. Hindi, parang hindi totoo yung nakikita ko mga images kahapon, pati mga video na Ross Boulevard ba yan? Yes, yung mga turista nga doon syempre sa hotel Sa area na yun, usually nagsastay. Alam mo, talagang ini-evacuate na sila dahil nga doon sa napakalakas na alon na pumapasok. Imagine nyo, doon sa mismong lobby na yun, di ba? Kung saan nandoon yung mga turista. Pati isipin So, talagang yung- takot na takot daw, Yung dumi ng Manila Bay. Yun din. Yan din. Umabot na yan siguro sa mga At saka, alam mo, sabi din ng Pag-asa, di ba, parang hinahalin tulad dun sa Bagyong Milenyo dahil sa lakas ng hangin, ano? Yes. Pero ito, syempre, parang kakaiba daw yung, kumbaga, iniwan na signature na nitong Bagyong Pedring dahil may storm surge, no? Ito yung parang pinaka-first time na parang lumabas yung Tubig na hindi umayos. yung tubig mula sa Manila Bay. At hindi ito talaga napaghandaan. Yan, Dahil the last hindi. few na bagyo na malalakas din, hindi naman nagka-storm surge. Kasi usually ang hinahanda ng mga tao, alam na nila para pagpataas ng tubig, sinusukat na nila yung itsura ng tubig sa kali. Ito, biglaan eh. Oo, at Ano saka ba di ba Parang mini na-imagine, tsunami no? yung nangyari. Ano pang kailangan natin alamin? I mean, hindi natin Yun na alam nga na eh. may combination pala na, may tama. typhoon Oo. tapos storm surge. Ito pwede maging storm surge, exactly. Alright, samantala, ito po ang ilang makahalagang anunsyo ngayong araw. Ayon kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, may pasok na rin po bukas ang mga empleyado ng gobyerno ngayong araw. Pero sa mga lugar na may baha pa rin o walang kuryente, desisyon na rin daw ng mga ahensya kung may pasok na sila o wala. Inuulit po namin, may pasok ngayong araw. Okay? Lahat ng government offices. Ang MMDA naman, nag-aabisong balik na ang number coding ngayong araw. Pero ang US Embassy ngayong araw, wala pa rin pong opisina ngayong araw. Pero bukas, balik operasyon na rin ang embahada. Samantala, wala na rin pong pasok ang School of the Holy Spirit of Quezon City
Suspendido ang klase for all levels except sa office personnel and teachers. Ayon po yan kay Ms. Cecilia Cruz, Academic Coordinator ng naturang eskwelahan. Oo, sa mga eskwelahan na medyo, I'm sure, hindi lang pinasok ng kundi nasira. Di ba, marami nung nagliparan kahapon eh. Kaya tumawag po kayo sa amin kung meron kayong Saka grabe yung lakas, tignan nyo yan, talagang nakakadala ng tao. Tutulungan sila. Totoo yan. Yan din yung pinadescribe namin kay Ian Cruz na nasa Rojas Boulevard kahapon. Nakikita natin pati itong pedicab talagang natataob na di ba? So sinasabi niya, may mga panahon daw na nakakatayo siya ng diretso, pero madalas daw talagang parang hahanginin din siya. So kailangan may kakapitan ka talaga. Oo. Samantalang ngayon pong araw nakatakda namang bumalik na Pilipinas si Pangulong Noynoy Aquino, pero kahit natuloy siya sa mga aktibidad sa kanyang working visit sa Japan, tinutukan naman daw ni Pinoy ang sitwasyon sa Pilipinas sa gitna ng pananalasa ng bagyong Pedring kahapon. Minadali pa nga raw ng Pangulo ang pulong niya kahapon kasama ang Japan-Philippine Economic Coordinating Team at malalaking mga negosyante. Ayon kay Secretary Sonny Coloma, mayat-maya raw ay i-monitor ng Pangulo ang satellite photos ng bagyo. Patuloy din daw ito nakikipag-ugnayan sa mga opisyal ng DOST at NDRRMC para matugunan ang sitwasyon sa bansa. We can entertain the questions perhaps in a written manner, and we will respond as soon as possible. I apologize for the time constraints. There is a typhoon that's visiting the Philippines right now, and we are monitoring the situation to ensure that our people are safe. Thank you. Bukod sa lakas ng bagyong Pedring kahapon, may iba pang pinoproblema po ang Philippine Airlines dahil sa mga nag-sit-down strike nilang mga empleyado. 103 domestic at international flights ng flag carrier ang nakansela at 14,000 pasahero ang na-stranded. Ginawa umano ito ng PALEA bilang protesta sa outsourcing na gagawin ng PAL simula October 1, kung saan 2,600 regular na empleyado daw ang mawawalan ng trabaho. At dahil dito sa pilitang pinalabas ang mga nagtigil trabahong ground crew ng PAL at pinalitan sila ng administrative staff at tauhan ng mga outsourcing companies para wala na raw mag-aabandona ng trabaho. Hindi na rin pinag-duty ang mga panghapong ground crew. Ayon sa presidente ng PAL na si Jaime Bautista, sasampahan nila ng administrative cases sa mga nag-strike na empleyado at opisyal na silang off-duty hanggang sa katapusan ng Setyembre. Napainggan ko ito kahapon sa radyo, sa DZWB kay Igan, nung simula kala kasi nung mga tao yata dun sa PAL, walang flight kasi dahil sa bagyo, pero iba pala yung rason. So binagyo sila ng PALEA. Oo. Pero parang hindi rin naman yata sila makakalipad. Anong balita? Wala na eh. Talagang gagawa ng paraan para makasuhan daw itong mga to dahil parang economic sabotage yata. Dahil iba yung trabaho nila eh, serbisyo yun. So wala na silang trabaho, may kaso pa sila. Actually, October 1, wala nang trabaho talaga iba dun eh. Oo, yun na nga. Kaya nga nakikisimpati yung ibang member ng PALEA. Kaya lang, yun nga eh, pag nakompromiso kasi yung tao, ang publiko, kailangan yung kamay ng batas kinagulat din ng management yun eh. Pero talagang sinempo naman talaga nila di ba? Pero Para maramdaman. ba naman talaga sila? Hindi, Kahapon, may lumipad ba? Hindi, ito yung mga ground crew kasi. Ang kinasasama ng loob ng mga pasahero, parang nag-check-in na sila, yung mga check-in, lagi din sila. Tapos biglang nawala, tumigil. Yes. Nasaan yung mga gamit? So, yun, inalala na yung mga gamit. Pangalawa, syempre, yung, alam mo, yung iba, may mga appointment yan eh. Mahalaga yung mga biyahe, syempre. Kumbaga, Hindi lang nabigyan naman ng domestic yan eh, pati international flights apektado. Ang dami kong mga kaibigan din na papunta Singapore, pabalik ng Manila from Singapore. Wala. Yes. But could they have flown talaga yesterday? Hindi ba nag-cancel lahat ng aircraft? Wala na. Wala na. Di ba wala din? Cancel na 6 p.m. pero ang nangyari, talagang tinigil muna yung operation. Agad hindi nagno-normalize yan. Kumbaga nagparamdam din talaga ang PALEA. Kala ko nga Pedring yun pala, man-made ka lang. Yes. Bagyong PALEA pala. Samantala, sa mga ilang po nagbukas ng kanilang mga telebisyon, darito po ang abiso mula sa Department of Education tungkol sa class suspension